Maligayang pagdating sa ating paglalakbay sa nakaraan. Ngayong araw, ibabahagi ko sa inyo ang isang kwento na parang pelikula. Ang engkwentro ni na Pope Leo XIII at ang matapang na mandirigmang si Attila the Hun. Bagamat walang direktang makasaysayang dokumento na nagpapatunay sa divine intervention na ito, ang kwento ay nananatiling isang mahalagang bahagi ng tradisyon at kultura ng simbahan. Handa na ba kayong pakinggan ang isang salaysay na nagpapakita ng lakas ng paniniwala at ang misteryo ng kasaysayan? Mahalagang tandaan na ang salaysay na ito ay higit na nakaugat sa debosyon at tradisyon kaysa sa konkretong makasaysayang ebidensya. Kaya't buksan natin ang ating isip sa isang kwento na patuloy na nagbibigay kulay sa nakaraan, anuman ang ating paniniwala. Ang kasaysayan ng simbahan ay punong-puno ng mga pagsubok at pag-uusig, ngunit sa bawat hamon, nandoon ang patunay ng walang sawang pagpoprotekta ni Kristo sa kanyang iglesia. Ayon sa kasulatan, sa panahon ng masasamang intensyon ni Saulo, bahang nilalakbay niya ang daan ng Damasco. Inilarawan ng Biblia kung paano ipinakita ni Jesus ang kanyang kapangyarihan at autoridad sa direktang pagharap kay Saulo upang protektahan ang kanyang tatag na simbahan. Sa kabila ng mga matinding pagtutol at panganib, paano patuloy na lumago at kumalat ang iglesia? Paano naging instrumento ang mga paghihirap upang mas mapatatag at malinis ang pananampalataya ng mga Kristiyano? Paano nagpatuloy ang proteksyon ni Kristo sa kanyang iglesia sa loob ng kasaysayan sa iba't ibang panahon at sitwasyon? Sa bawat pahina ng kasaysayan ng Iglesia Katolika Romana ay may mga banta mula sa pangalang bumubulong ng takot, mga kapangyarihang nagpapakita ng dilim. Ito ang mga pinuno na ang kalupitan ay nagpalamig sa dugo ng kanilang nasasakupan. Ngayong araw, bubuksan natin ang mga sulyap sa nakaraan at dadalhin kayo sa mga imperyo kung saan ang mga trono ay nilukuban ng dugo, kabaliwan at walang katapusang pagnanasa. Noong ika-10 siglo AD, isang pangalan ang umaling-awngaw sa buong Europa, naghasik ng takot at lagim, isang pangalan na naging simbolo ng pagkawasak at kamatayan. Siya si Attila the Hun, ang tinawag na Scourge of God. Sino siya at bakit siya kinatakutan ng buong sibilisasyon? Bakit siya binansagang instrumento sa mga pagpaparusa ng Diyos? Bago natin kilalanin si Attila, alamin muna natin ang kanyang pinagmulan. Ang mga Huns ay isang grupo ng mga nomadic na tribo mula sa Central Asia. Kilala sila sa kanilang kahusayan sa pangangabayo, bilis ng pag-atake at brutalidad sa digmaan. Wala silang permanenteng tirahan, patuloy na lumilipat at sumasalakay sa mga lupain. Ang kanilang armas? Malalakas na pana, matutulis na espada, at higit sa lahat, ang takot na kanilang idinudulot. Si Attila ay ipinanganak sa isang marangal na pamilya ng Hun noong unang bahagi ng ika-10 siglo. Hindi gaanong marami ang alam tungkol sa kanyang kabataan, ngunit malinaw na lumaki siya sa isang kultura ng digmaan. Noong 434 AD, naging pinuno siya ng mga Huns kasama ang kanyang kapatid na si Bleda, ngunit hindi sapat sa kanya ang pagbabahagi ng kapangyarihan. Upang maging nag-iisang pinuno, pinaslang niya si Bleda. Ito ang simula ng kanyang malupit na pamamahala. Sa pamumuno ni Attila, ang mga Huns ay naging isang puwersang hindi mapipigilan. Pinangunahan niya ang sunod-sunod na pagsalakay sa Europa, nag-iiwan ng bakas ng pagkawasak at kamatayan. Bakit siya kinatakutan? Hindi lamang sila nanakop, sinisira nila ang lahat ng madaanan at sinusunog ang mga lungsod. Si Attila ay isang henyo sa militar, mabilis magdesisyon at walang takot. Ngunit higit pa sa kanyang husay sa digmaan, ang kanyang reputasyon ang naging pinakamalakas niyang sandata. Ang takot na idinudulot niya ay sapat na upang sumuko ang maraming lungsod ng walang laban. Isang araw, biglang napadpad sa kanyang isip ang isang plano, kung saan ang bayan na ng mga Kristiyano ang nakatakdang lusubin ng kanyang hukbo sa kanyang pangunguna na walang iba kundi ang Roma. Ayon sa kasaysayan, nang siya at ang kanyang mga sundalo ay nakaapak na sa lupain ng Roma. Hindi na humarap ang puwersa ng Roma upang ipagtanggol ang bayan laban kay Attila. Dahil sa pagkakataon na iyon,
Ang Western Roman Empire ay nasa matinding paghinana. Ang militar ay mahina, ang gobyerno ay watak-watak, at ang mga Romanong mamamayan ay lubhang natatakot. Si Emperor Valentinian III ay kilala sa pagiging mahina at hindi epektibong pinuno. Sa katunayan, nang papalapit si Attila sa Roma, nagkulong siya sa Ravenna, ang imperial capital noon, at tila wala nang magawa. Walang gaanong pag-asa na kaya niyang ipagtanggol ang Roma sa militar. Sa panahong iyon, habang humihina ang sekular na kapangyarihan ng imperyo, lalong lumalakas ang espiritual at moral na autoridad ng simbahan, lalo na ng obispo ng Roma, ang Papa. Sa tagpong ito, paano nga ba pinoprotektahan ng Diyos ang Roma laban sa mga pang-aapi at pang-uusig? Sa loob ng libu-libong taon, ang simbahang Katolika ay nakaranas ng di mabilang na pagsubok. Noon, mga imperyo ang nagtangkang itumba ito, mga pinuno ang nagplanong wasakin ang pundasyon nito. Ngunit sa bawat pananakot, sa bawat banta, tila mayroong isang hindi nakikitang kamay na nagtatanggol. Isang banal na anino na pumoprotekta sa mga pinuno nito, ang mga Santo Papa. May mga kwento at legend na nagsasabing mismo ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga anghel ay namagitan upang iligtas ang kanyang mga lingkod. Isa sa mga pinakakilalang kwento ay ang pagharap ng isang Santo Papa sa isang malupit na mananakop na si Attila. Nasa mga oras na yon ay nasa lupain na ng Roma upang pagsamantalain ang kahinaan ng puwersa nito. At ito ang isa sa pinakakahanga-hangang misteryo ng kasaysayan na pinapakita ng Diyos sa buong mundo kung paano niya kamahal ang kanyang tatag na iglesia sa pamamagitan ng hindi pag-iwan nito sa lahat ng panahon ayon sa kanyang pangako. Ang paglusob ni Attila sa Roma ay nangyayari sa taong 452 AD sa isang Europa na puno ng gulo. Ang Roma, ang puso ng imperyo na puno ng panganib. Sa panahon na ito, hindi pa man nakarating si ang hukbo sa sentro ng Roma, si Attila ay nag-iiwan na ng pagkasira sa bawat lugar na kanyang dinaanan. Nanginginig sa takot ang lahat. Sino ang magtatanggol sa Roma? Iniisip na ng imperyo na ang kanyang hukbo ay ang kawalan ng pag-asa ng mga taga-Roma. Ayon sa kasaysayan, ito ang panahong nakipagkita sa kanya si Pope Leo I upang harapin si Attila at hilingin na huwag sirain ang Roma. Si Pope Leo I, isang mapayapang pinuno ng simbahan na walang hukbo, walang armas. Sa halip na lumaban, siya ay lumabas para harapin si Attila, kasama lamang ang ilang mga opisyal at obispo. Sa isang daan na patungo sa Roma, nagtagpo ang dalawa. Ayon sa mga tala, pinayuhan ni Pope Leo I si Attila na huwag salakayin ang Roma at pinaalaala ang kapalaran ng ibang mga mananakop na nagtangkang gawin ito. Ngunit ang mas matindi, ang mga legend ay nagsasabi na habang nakikipag-usap si Pope Leo I kay Attila, nakita ng mananakop ang isang nakamamanghang tanawin. Dito na nabigla si Attila sa kanyang nakikita. May hindi mabilang na mga anghel na may nakasisilaw na liwanag at hawak ang mga nagliliyab na espada na nakatayo sa likod ng Santo Papa. At ang imaheng ito ay nagdulot ng matinding takot kay Attila. Hindi nagtagal, umalis si Attila the Hun. Ang Roma ay naligtas, hindi sa pamamagitan ng armas, kundi sa pamamagitan ng isang di maipaliwanag na pangyayari. Para sa marami, ito ay malinaw na tanda ng banal na proteksyon. Ayon sa kasaysayan, ang si Attila ay walang sinasanto, subalit sa pagkakataon na ito. Sino ba naman ang may gusto pang ihampas ang kanyang espada sa Santo Papa, samantalang sa likod nito ay may mga anghel na handang pugutan siya ng ulo at nakikita niya na wala sa kalingkingan ang bilang ng kanyang mga sundalo sa dami ng mga anghel na handang makikipaglaban. Ngunit ang kwento ni Pope Leo I ay hindi nag-iisa. Sa kasaysayan ng simbahan, may iba pang mga pagkakataon kung saan tila mayroong intervention mula sa itaas. Noong 453 AD, namatay si Attila the Hun sa di inaasahang paraan, at noong panahon na wala na si Attila, ay nagkawatak-watak na ang kanyang imperyo. Ang kanyang pagkamatay na puno ng dugo at paghihiganti ay hindi nagtapos sa takot, kundi nag-iwan ng isang tanong. Gaano kalalim ang maaaring ilibing ng isang tao ang kanyang sarili sa kadiliman bago siya tuluyang lunukin nito?
Ang alamat na ito, kahit hindi laging nasusulat sa mga opisyal na tala ng kasaysayan, nanatiling makabuluhan at makapangyarihan. At ito ay nanatili na may mahalagang kwento na nagdulot ng malaking epekto para sa kasalukuyan. Sana po mai-share nyo ang video na ito para maiparating din natin ang mga kwento at babala sa iba. Ito po si Kuya Tem. Hanggang sa susunod na paglalakbay,